Isigaw nga ninyo mga kapatid, to see is to believe. Oh, yan po ang motto ng mundo. To see is to believe. Ibig sabihin, hanggat hindi ko nakikita, hanggat hindi nakikita ng aking mga mata, hindi ako sasampalataya. At ito po ay napaka tinding isipin na ganun po ang pananampalataya ni Tomas. Naalala ba niyo si Mang Tomas? Hindi yung Mang Tomas Mang Lilitson dyan sa Quezon City. Oo, si Tomas. Si Tomas, mga kapatid, ay kawawa sapagkat marami nang nakakita kay Lord. Marami nang nasaksihan ng ating Panginoon, nakita ang ating Panginoong Diyos after He rose from the dead. Pero itong si Tomas, sabi niya, hanggat hindi ko na hihipo ang kanyang daliri, ang kanyang tagiliran, ang kanyang mga paa, hindi ako mananampalataya. Parang tayo din ngayon. Hanggat hindi ko nakikita ng utang sa akin ay nagbayad na, hindi ako maniniwala na talagang praise God na talagang nariyan na siya. Welcome, Makmak, ha? Palakpakan ng ating Diyos sa buhay ng ating kapatid. Oo. Praise God. Salamat sa Diyos na tayo po ay naghahanda na para sa ating malaking gawain, April 2 and 3 and 5. 5 dito po. Gagawin natin ang 5. So, malayo pa, yung mga akay natin, isusulat na natin. Di ba, ate, yung ating mga akay, sigurado na. Alam ko si Doc Arnel ay makakarating na. Amen. Isang hakbang lang yun kasi tiningnan ko sa Google, madaling hanapin. Mga kapatid, Juan Cainta Elementary School Auditorium. Ayan. So, pasalamat tayo na yung mga akay natin ay parang mga gagawing himala ng Diyos na sila ay parang ililipad doon para makarating. Di ba, Ate Lea, ha? Lugar mo yun Oo. At salamat sa Diyos na sa araw na ito, binigyan tayo ng excitement, ng kalakasan sa pananampalataya dahil ang ating gospel ay binuhay ni Jesus yung 4 na araw ng patay na walang iba kung hindi si Lazarus. Marami tayong aakayin ng mga patay. Patay sa pananampalataya. Amen. Di ba, Ate Josie? As far as Isabela. Oo, yung iba pa siguro, galing pa sa Mindanao. Naalala ko noon, yung may pinagaling si Lord habang tayo nag-Araneta Coliseum attorney. Years and years ago. Gumaling, Biyernes Santo yon. Gumaling na nasa Mindanao. Mindanao yon, Sister Rita, hindi Dumaguete. Ang layo nun. Mas malayo. Lumipad yun. Actually, pinagaling siya, Huwebes Santo. Pero noong nakita niya na napakaraming tao doon sa loob ng Araneta Coliseum, siya po'y lumipad mula Mindanao papuntang Maynila. And true and behold, Good Friday, naroon siya sa Araneta Coliseum. Nagpatotoo na siya ay pinagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan lamang ng television Channel 13 and 9. I remember very well. So ngayon, lalo na. Sapagkat ito ay online through Facebook and YouTube. Naku, ihanda na natin mga kapatid. Walang sulok ng mundo. Pati sa Iran. Did you not know na sa Iran pala, millions of Christians already are coming to Jesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Marami na. Kaya gigil na gigil ang diablo. Galit na galit.
ang masamang espiritu dahil yung ayaw niyang mangyari ng masamang espiritu sa Iran ay nangyayari ngayon. O sila po ay pinalaya, okay, according to the Western way of thinking. Kung hindi, sapagkat ito ay talagang panahon na, napapanahon na yung mga believers ay dapat manalangin, manampalataya sa Diyos. Sapagkat ito na ang tinatawag na end time harvest. Sigaw natin, end time harvest. Marami tayong aanihin na mga kaluluwa. Kaya sa first reading today, sabi ni Ezekiel, can these bones live again? Sigaw natin. Can these bones live again? Isa pa. Can these bones live again? Oh, biro mo yun mga buto. Pwede raw ba yung mga buto, mga kalansay ay mabuhay na maguli? Sabi ng Diyos, yes, mabubuhay na maguli. Malalagyan niya ng yung buto, makokonek muli. Malalagyan ng litid, malalagyan ng laman, malalagyan ng hininga upang yan ay lumakad, tumakbo at mag-akay ng marami pang mga kaluluwang kalansay na. Okay. Sino yung mga kalansay na yun? Yung mga kalansay, yung mga taong nabubuhay lang, kumakain, umiinom, pero walang buhay. I'll show you what it means. Humihinga, may merienda pa, kain, pero walang buhay. Yun ang sinasabi ng first reading, Ezekiel. Can these bones live again? Oo. Kaya gusto pala ni Lord na yung potentials natin, yung mga nasa yun ng giftings, sa optometry, sa trabaho, ay sa pag-midwife. Ayan, magaling ito magpaanak. Oo. Ay makumpleto mo, magamit mo ng gusto para sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kaya napakahalaga na gisingin natin. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, gisingin mo ang mga talento na nasa iyo na. Pero, hindi mo lang ginagamit. Mananagot ka one day. Oh. Mananagot ka one day sapagkat inilagay na ni Lord. Okay. Ano ang sabi niya? Everything I will ever need. Sige nga. Brother Justin, everything I will ever need, desire, and pray for. Oh, mabilis na. Kahit wala si Anggi. Okay, 1, 2, 3. Lakas. Everything I will ever need, desire, and pray for is already within me, merely awaiting for my recognition of it. Purihin natin ang ating Diyos sa buhay. So, i-recognize mo pala na nariyan na si Brother Makmak. O, biro mo yan, straight from New Zealand. O, yan. So, pasalamat tayo kay Lord, mga kapatid, na tayo po ay may hininga. Very important pala yung tinatawag na deep breathing. Oo. Sige nga, mag-practice tayo. Anyway, bundok naman ito eh. Sige, breathe in. Oo. Hold it for 4 seconds. O, tapos release. O, kita mo? Yung pala ang nalilimutan ng mga naghahanap ng tunay na healing sa katawan. Kasi kung huminga tayo, yung parang short, ano lang, basta napakabilis. Hindi nakikinabang yung buong katawan para ito ay magkaroon ng nourishment sa buong system ng iyong katawan. Ayan. So can these bones live again? Sabi ng Diyos, yes, they will live again. Yung walang magawa, kung hindi puro isipin yung mga nakaraan, yung mga hinanakit, yung mga sama ng loob, yung mga nangutang na hindi nagbayad. Diyos ko po, hindi na nga nagbayad, galit ka pa, edi doble ang tama mo. Correct? O, kaya, anyway, matuto tayo, kapareho ni Job. Lahat sa kanya nawala. As in,
nawala ang mga anak, nawala ang kayamanan, nawala pati ang kanyang kalusugan. At ang sabi ni Mrs. Job, ready ka pa bang mag-worship, mag-serve sa Diyos mo, na halos mamatay ka na? Sabi ni Mrs. Job. Kaya dapat ang mga Mrs., hindi ka pareho ni Mrs. Job. Duday ha, huwag mong gagayahin yun. Hindi pala kapareho ni Mrs. Job. Sabi ni Mrs. Job, halos mamatay ka na, Job. Bakit hindi mo pasumpain ang Diyos mo na yan? Ubos na ang kayamanan mo. Ubos ang lahat. Pati kalusugan mo, ubos. Halos kalansay ka na lang. May sakit ka pa. Sabi ni Job, ayan, classic. Sabi ni Job, mga kapatid, even if God should slay me, sigaw, even if God should slay me, I will still serve Him and worship Him. Palakpakan ng Panginoong Diyos. Kita mo? Biro mong grabing fighting spirit yun ni Job. Kasi kilala niya ang kanyang pinagsisilbihan. Ano man ang gawin sa akin, ubos man ang aking kayamanan, may sakit man ako, pati ang asawa ko galit sa akin, lahat na. Hindi pa rin ako matitinag sa pagsisilbi sa ating Panginoong Diyos. Biro mo yun? Ganda, no? Talagang I will still serve Him and worship Him. Bakit? Sapagkat meron po siyang relationship sa ating Panginoong Diyos through Jesus. Bagamat ito ay lumang tipan, pero makikita natin na yung kanyang fighting spirit, mga kapatid, napakalakas. So yun po ang ating gagawin. Yung mga akay natin na halos kalansay na. What do you mean by kalansay? Yan. Maraming pera, nabubuhay, nag-i-enjoy, kuno, pero walang buhay. Biro mo yun, sayang. Walang buhay. Kaya ang ganda-ganda, second reading today. Biro mo yun? They that live in the flesh are all dead. Yung mga nabubuhay daw ayon sa laman ay patay. Ano yung laman na sinasabi dito? Yung worry, anxiety, fear, laging takot, laging galit, laging nakasimangot, laging nakabusangot. wala nang tama. So yun daw ang mga taong nabubuhay sa laman. Okay? Isigaw nyo, buhay sa laman. Literally in English, living in the flesh. Kapag ang Bible sinabing flesh, ang ibig sabihin, yung naaayon ka pa sa pagtakbo ng mundo. Ngayon, sino naman yung mga taong nabubuhay sa Espiritu? Kagaya ng mga taga-Shalom, nabubuhay sa Espiritu, ay yung mga taong laging masaya, laging nagagalak, laging nagpupuri sa Diyos. Yan. Hindi nauubusan. Buhat sa kayamanang, hindi nauubos. 4:19 of Philippians. Ipagkakaloob ko ang lahat ng iyong mga kakailanganin upang magawa mo. Yan, ganda nito. Sige, Tagalog, lakas. At buhat sa kayamanang niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Wow. Ano yun? Hindi mauubos ang iyong pamasahe. Ang ginagamit ng San Jose del Monte na bus, na pinakamalaking bus, matindi yun. Nakita ko Nakita ng aking mga mata. Pati yung
pati yung pangmeryenda. Kasi mag-aakay ka. At alam mo, paghatid mo, ito, sabihin ko na sa'yo, Sister Wing, paghatid mo sa mga akay mo, galit pa sa'yo. Pero yung mga taga-Shalom, hindi na natitinag. Nakangiti pa rin. Pag sinabing galit pa rin, don't worry. Tomorrow, susunduin pa rin kita. Huwebes Santo yun, ano? Hindi natapos na. Biyernes Santo. At may pangatlo pa dito. So, praktisan ito, mga kapatid. Okay, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag mong kalilimutan, practice lang yan. Practice lang. Bilang mga mandirigma, kailangan masanay tayo. Practice lang yan. Di ba? At isusulat mo yung mga ilalehans mo yan. Pagpa-pray mo, ipagdadasal mo yung mga pangalan na yan. So hindi ganun kadali. Mga kapatid, I tell you, hindi po madali ang mag-akay ng kaluluwa. Baka sumbatan ka pa niyan. Pero, alam natin na kay Lord, walang imposible. Tama. Praise God. Pag ikaw ay nagtiyaga, ginawa mo ang dapat mong gawin, isurrender mo na kay Lord na may panahon din yan. Matatimingan din yan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo magta-trying hard na ikaw ay kunting sagot pa lang, suko ka na. Hindi. Sige lang. Nag-aakay ako noon, kapatid ko, Diyos ko po, 10 taon. Kung binilang ko yung taon-taon, baka ako'y sumuko na. Mga manginginom yun, atin-atin lang ito. At ang mga naakay niya, siyempre, manginginom din, attorney. Doon, sa Germany, tuwing weekend, ang kanilang tanong, pare, saan ba ang inuman natin ngayon? Noon yun. Abay, noong nakatanggap kay Lord, nag-enjoy na sa Panginoon, nagkaroon ng buhay. Pare, saan ba ang susunod nating prayer meeting? Kita mo? Kayo yata ang patay, mga kapatid. Walang reaction. Purihin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Baka iniisip na talaga ninyo yung mga aakayin, no? Talagang we have to get involved. Kasi may buhay ka eh. Meron kang hininga. Huwag mong sasayangin. Minsan ka lang mabuhay sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid, ha? Kailan pa tayo magpa-practice? Kailan pa ba tayo puposisyon ng ayos? Kung hindi, ngayon na. Okay, ngayon, puntahan natin ang kagilagilalas na ginawa ng ating Panginoon dito po sa ating gospel reading. Mahal na mahal, sabi ng Bible na binasa natin, mahal na mahal ni Jesus sila Martha, Mary, and Lazarus. At yung sabi niya, yung kaibigan mo niya, malubha ang kalagayan, Panginoon. Please, kailangan makarating kayo para siya hindi matuluyan. May sakit ang iyong kaibigan. And then, what we read here is beautiful. Sabi ng Bible, si Lord nag-antay pa ng 2 araw. Kung ikaw ay doktor, mag-aantay ka pa ng 2 araw, emergency na nga, Sister Duday, baka matanggalan ka ng lisensya sa pagka-doktor mo. Because you did not respond quick enough. Pero si Jesus waited for 2 days, Ate Maya. He waited for 2 days. Wag ninyong tatanungin, bakit si Lord parang walang pakiramdam? Brother Rudy, nag-antay ng 2 araw. Emergency! 2 araw nag-antay. Sabihin siguro ng ibang mga tao, ito naman si Lord, walang pakiramdam. Di ba nagbulong-bulungan yung mga tao? Sabi nila, itong taong ito, pinagaling yung mga may sakit.
Hindi ba niya kayang bilis-bilisan para itong may sakit, pagalingin muna bago mangyari ang masamang mangyayari? Oh? Sigaw natin mga kapatid. Your timing. Sigaw natin. Your timing is not God's timing. Ayan. Totoo yan. Madalas. Yung timing natin, sarili natin. Kung minsan naiinis na tayo sa kaaantay. Pero, kung ikaw ay sensitive sa Holy Spirit, sa halip na mainis ka, magantay ka. Because they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run, takbo ng takbo, para mag-akay mula sa Isabela patungong Ifugao. Lakad ng lakad, ngunit hindi nanghihina. Purihin ang ating Diyos na buhay. So itong mga katagang ito ay dapat memoryado na natin. Mga kapatid, nasa puso mo na para talagang buhay na buhay sa iyong espiritu. Ito ang nagbibigay ng buhay. Sa espiritu. Kasi ang sabi nga ni Lord, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang bibig. 4:4 of Matthew. Man does not live by bread alone, but by every word. Sige, basahin natin sa English. Lakas. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Okay, palakpakan natin si Lord. So ito pala yun. Ito ang kinakain natin. Talo pa nito ang Vikings. Talo pa nito ang Tongyang. Talo pa nito mga kapatid ang Dean and ano yung pinuntahan natin? Dean and De Luca Restaurant. Dito lang, malapit dito sa atin. 15 minutes. Boy, when I got there yesterday, talaga nga naman, matindi yun. Brother Macmac, parang itsurang nasa Europe tayo. Mahusay na cuisine. May elevator pa. Biro mo, sa bundok, may elevator. Anong kala mo? Bubundok-bundok lang yan. Pero, maganda. Naalala ko noon si Mama Luz. Lagi namin kasama pag nag-travel. Mama Luz, yung may-ari ng Martinez Memorial Colleges and Hospital, diyan sa Caloocan. Pagdating namin sa Roma, ay attorney naghahanap ng sinangag si Mama Luz. Naghahanap ng sinangag. Sabi ko, Mama Luz, walang sinangag dito sa Roma. Kakain tayo ng pizza. Pizza Italiana. Di ba mga travel mo? Kakain tayo ng yun ang kakainin mo pagpunta mo doon. 15 minutes from here. Well done. Very nice. Ano nga ba ito? Ano yung salmon. Soaked. Hindi yung masyadong lutong-luto. Ibang-iba, mga kapatid. Parang walang lasa na hindi mo maintindihan. Pero busog ka at matagal kang magutom bago magutom. So may mga culinary artists talagang mahusay mag-prepare ng kanilang ipapakain sa iyo. Ngayon, kung yung mga culinary artists yun magagaling, the best culinary artist is the Holy Spirit. Ito kapatid, pag kinain mo, narito lahat ang lasa. Pinakamasarap na hindi mo pa natikman sa buong mundo. Narito.
Why? Sabi ng salita ng Diyos, the Word of God is sweeter than honey. Okay, sigaw natin. The Word of God is sweeter than honey. 19:10 ng Psalms. Mas masarap pa raw ito kaysa sa pulot-pukyutan. Lahat ng pwede mong matikman sa mundong ibabaw na ito. Pag naranasan mo, nalasahan mo, how sweet and good is the Lord, nothing can compare to the glory and the power of God. So yun po ang napakaganda. Okay? 19:10 ng Book of Psalms. Everybody read in English, lakas. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. O maghahanap kayo ng masarap na mga karanasan, ito na, yung na kay Lord. So yun po ang tinatawag na life in the Spirit. Sigaw niyo mga kapatid, life in the Spirit. Yun, mararanasan mo. Kapag ikaw ay nasa life in the Spirit, naroon niyang kapayapaan sa puso kahit maraming problema, maraming pinagdadaanan. Dahil alam mo, may solusyon dyan. Sa dinami-dami ng problema sa mundong ibabaw na ito, naroon po ang kasagutan sa lahat ng ating mga tanong. Narito po sa kanyang salita. Wala na bang katapusan ang mga bakbakan na ito? Bakit puro away ang nangyayari sa mundong ito? May First World War, may Second World War, may dangerous Third World War, and many more other wars. Kasi sabi ni Santiago, saan ba nanggagaling ang gera? Saan ba nanggagaling ang mga awayan? Sabi ni Santiago, sa puso. Sa puso ng tao. Sigaw natin, sa puso ng tao. Yan ang pinanggagalingan. Ngayon, yung puso na yan ay kayang baguhin ng ating Panginoon. Bakit? Ano ang mga puso ng tao? Jeremiah chapter 17 verse 9. Yan, tingnan po natin. Okay? Sige, Tagalog muna tayo. Lakas, sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Yan ang sabi niya. Wala na raw lunas. Ito lumang tipan ito. Pero noong dumating si Jesus, meron na tayong pag-asa. 2,000 years ago, na itong mga bulok ng mga puso na namumuhay sa laman, yun, ibig sabihin, ay pwede palang mamuhay sa Espiritu. Palakpakan natin ang Diyos ng ating buhay. Diyos sa Espiritu. Nabubuhay tayo. Bakit? Sapagkat ikaw ay laging nagagalak. Ano man ang mangyari, magsaserve ka pa rin kay Lord. Ikaw ay tuloy-tuloy sa pagsisilbi mo sa ating Panginoon. Awayin ka man sa paggawa mo ng iyong assignment. Hindi mo pinapansin yun, hindi mo papatulan. Tuloy-tuloy ka lang. Ngayon, ano ang mangyayari pag ikaw ay tuloy-tuloy? Sila ang mapapagod. Ikaw tuloy-tuloy pa rin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Biro mo yun? Huwag mong papatulan. Bakit? Sapagkat pag pinatulan mo, yung may diferensya din, pareho na kayo. Ano mangyayari? Pareho kayong pagod. Pagod sa ano? Pagod sa wala. That's why, sa mga gera, wala talagang nananalo. Lahat talo. Parang loto. Atin lang ito.
Parang gambling. Lahat talo. Tingnan mo ang isabong. Talo. Tingnan mo ang mukha ni ni Atong Ang. Billionaire. Pero hindi mo mapintura mukha. Problemado. Walang patutunguhan. So, ano gagawin natin? Ipag-pray sila. Di ba, Sister Wing? We have no other choice except to pray. At pag tayo'y nanalangin, wow, grabe. Pag tayo'y nanalangin, magtago man si saldi ko, magpalit man ang mukha, huli ka pa rin. Purihin ang ating Diyos na mukha. Kikialam kaya Father, Hindi nakikialam, talagang tama. Dapat lang, ipag-pray natin. Ano yung pagpa-pray? Specific target. Tulungan natin ang gobyerno, tulungan natin ang nasa ICI or ombudsman o anumang government, ipag-pray natin. We are duty-bound to pray for those who are in authority. Wala tayong hindi pwedeng malahininga. Bakit? Sapagkat sinabi ng Diyos, sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Yan po mga kapatid ang assignment ng mga taga-Shalom. Kaya nandito kami sa bundok para manalangin, hindi upang kumuha ng rifle o ng baril katumbas ng mga teenagers ng UP. Nagpapakapagod ang mga nanay at tatay, scholar pa, and then mantak mo makita mo, nasa bundok na. Ang hawak, baril. Lumang tugtugin na yan. Hindi baril ang kailangan mo. Ang kailangan mo, the most powerful weapon in the world, more than all the hydrogen bombs, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ito yun. Pati yung mga kabataan natin, sabi ni Jose Rizal, la juventud es la esperanza de la patria. Tama. Depende. Mr. Jose Rizal, God Jose Rizal, ginagalang natin yan. Depende kung anong klaseng kabataan. Hindi lahat ng kabataan. Sapagkat kung mga kabataan ay naturuan ng communist philosophy and all of this, maniwala ka, sabog. Bakbakan yan, away lagi. Bakit? Hindi maliligtas sa pamamagitan ng ideolohiya ang bansang ito. According to the political analyst, kaya raw nag-declare ng martial law. If hindi na-declare ng martial law, we easily could have been North Korea, number 2. Ano yun? Tao ang sinasamba. Atin-atin lang ito. See? Kaya kailangan buksan natin ang bibig natin sa pag-aakay ng mga kaluluwa na makakilala ng gusto, at ito ang talagang maisapuso. Yun, mga kapatid. And the urgency is terrific. Now is the time. So, young people, therefore, na may banal na pagkatakot sa Diyos. La juventud de la patria con la palabra de Dios. Nagkulang si Rizal ng konti doon. Pero I have no doubt that our hero was able to read. He was able to read the Bible too. Maybe even in original Hebrew and all of that. Pero, siyempre, pagdating sa actual demonstration ng kapangyarihan, doon natin makikita kung saan ka talaga patutungo. At ano ang iyong misyon? Bakit ka ba nabubuhay? Bakit ka ba humihinga? Why are you alive on this planet Earth? You are not alive by accident. You are alive by a purpose. Ano ang purpose? Tatanungin mo ang Holy Spirit, Lord,
ano ba ang gusto mong gawin ko sa buhay ko? Pag ikaw ay nagtanong, siguradong sasagutin ka sa iyong katanungan na galing sa ating Panginoon Diyos na buhay. So yun po mga kapatid ang tinatawag na living in the Spirit. Nabubuhay sa Espiritu. Yan ang binigyan ng diin ng second reading. So, si Jesus naman demonstrated the power. Grabe. Ano ang sagot ni Lord? Bakit Lord, ang tagal-tagal mo? Yung kapatid ko, nanganganib na. At natuluyan na nga. Yung kaibigan mo, hindi mo man lamang ni-rescue. Di ba nagbulong-bulungan yung mga usisero? Ang sabi nila, itong taong ito, nagpapagaling ng may sakit, ng mga bulag. Hindi ba niya pwedeng agahan, Ate Mayet, na bago siya matuluyan, pinagaling na muna. Pero ibang klase. And the Word of God answers us. Nag-antay siya. Mga 2 araw pa. Ngayon, nako, nataranta, natuluyan. Sabi ni Jesus, hindi patay si Lazarus, natutulog lang. Nako, lalo nagtawanan. Parang insulto. Pero tama, natutulog lang. Kasi tingnan mo ang patay, parang natutulog lang naman eh. Oh, parang. But anyway, sige, to make a long story short, aminin natin, siya ay patay. Saan mo na ilibing? Doon po, Lord. Di lumapit. Ano kaya ang gagawin ng Panginoon? Diyos ko. Sabi ni Lord, alisin mo ang bato. Naku, kinabahan na ngayon. Kung napanood ninyo si Jonathan, yung nag-play ng Jesus doon sa Chosen, buksan mo ang bato. Alisin mo ang bato. Walang kumikilos. Walang gumagalaw, Malabo ba ang utos ko? Kumbaga, alisin ang bato. Siguro natakot Unti-unting inalis. Okay, tanong. Do you believe that your brother will rise again? Yes, Lord, I believe on the last day. Di ba yung nang sagot? On the last day, sa huling panahon, siya ay mabubuhay na maguli, katumbas ng lahat ng mga believers. And Jesus said, no, not on the last day. Now, today. Ano yung intention ni Lord? Sabi niya, sa nabasa natin, that the people may believe. Sigaw natin. That the people may believe. Isa pa? Oo, upang sila'y manampalataya sa Diyos. At ito ay magkakaroon ng matinding kagilagilalas na pangyayari dito sa Jerusalem. The signs and wonders. Ngayon, sumigaw. Sabi niya, Lazarus! Sabi niya, nilakasan ni Lord. Come out! Diyos ko po. 4 na araw, patay. Sabi ni Martha nila Mary, wag na Lord, nangangamoy na. Tingnan mo. Itaas ka niyo yung kanang kamay. Mga kapatid. Biro mo yan. Yung kanang kamay na pala yan, yung kamay na yan. May touch of eternity na yan. Kayang isulat yung mga akay ninyo sa papel at ilalay hands. At mabubuhay na mag-uli ang kanilang mga espiritu. Pareho. Yan. Biro mo on the last day, tayo rin. Sa totoo lang,
when the trumpet should sound. 1 Corinthians chapter 4. Aba, sabi niya ni Paul, in a moment in between, your days, your lives, your body shall be changed from mortality to immortality. For the Lord Jesus Christ shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. And we which are alive, tayo, nabubuhay, shall be caught up. Kaya inuulit-ulit na natin ito. Kasi parang walang sisihan tayo, ha? Pagdating, kailangan mga taga-shalom, kasama na. Amen? Kailangan mga taga-shalom, ready na. Sino ang sasama? O sino ang makakasama? Ay meron daw, nag-rapture na raw, naiwan yung pastor. Nagtanong kay Lord, bakit ako naiwan? Sinagot naman ni Lord, baka walang nag-aalaga sa mga pato mo at itik. Kasi yun ang iyong hanap buhay. At yun ang inuuna mo lagi. Naiwan. Okay, sa naman magdusa tayo na napakatagal dito. Mabagsik yun. Mas matindi yun. Pag naiwan ka. Sasabihin mo, bakit kaya hindi nilinaw ni Archie Giriba ng gusto? Yan, tuloy. Sino yung mga sasama? Sabi ng Word of God, yung mga taong busy sa pag-aakay, busy sa pagsaserve kay Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Busy na inuna ang kaharian ng Diyos. Kaya sabi doon sa konting footnote, kaya naiwan daw yung pastor kasi nag-aalaga sa pato at mga itik. Yun ang kanyang inuuna, yung kanyang hanap buhay. Na hindi naman masama ang maghanap buhay. Walang masama doon. Pero, ikaw ba? Si Lord ba yung nagpapabaya? Oh? Di ba? Sabi ng Panginoon, kung yung mga ibon sa himpapawid, yung mga bulaklak sa parang, inaalagaan ko. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? Sabihin mo uli, kaliwa kanan, ikaw pa kaya? Oh, di ba? Nakakahiya, ano? Kung yung mga inanimate, yung mga creation na yan, inaalagaan ni Lord, ikaw pa. Nakawangis. Created in the image and likeness of God. Hindi mo lang alam. Mula nang ipinanganak ka, nabuhay ka sa mundong ibabaw na ito, alagang-alaga ka ni Lord. Talo pa nanay mo. Oh, isipin ninyo yan, ha, mga kapatid. Talo pa. Kasi si nanay, pag pagod na, matutulog din. Napainom ka na ng gatas, naalagaan ka na, napalitan na yung mga damit mo, etc. Si nanay matutulog din. Oh, pero si Lord, hindi natutulog. Lagi nakatingin kay Sister Malo sa San Jose del Monte. Sister Del, ito, dalawang to, nananalangin, talagang lalaban sa bakbakan. Oh, the Bible says, He does not slumber nor sleep. Yeah, patungkol sa Israel din yan, Brother Justin. God who watches Israel does not slumber nor sleep. At hindi lang Israel, ikaw pati sa'yo. He who guards you, ang nagbabantay sa'yo, Brother Makmak, hindi natutulog, hindi naiidlip.
Malayo si mother. Nasa Pilipinas, ikaw nasa New Zealand. Pero through the years, alagang-alaga ka. Purihin ang ating Panginoon. Grabe. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Pati po, yung mga nanonood ngayon, na natutuwa, pati yung galit. Thank you. Makinig ka lang. Alagang-alaga ka. Yan, nabuksan na ang mga mata niyo, mga kapatid. Pero yung relos ko, hindi kumikilos. Anong oras sa'yo? 11:30. Correct. Baka kabahan na naman si ate. Hindi natutulog. Sister Dayan, hindi naman pwedeng hindi matulog yan habang binabantayan yung dalawa niyang anak na twins, Brother Christian. Pero si Lord, siya lang. Wow! 24 hours a day. Nakatutok sa'yo. O sino ang nanay na kayang gawin yun? O tayo, ang ating amang nasa langit, nanay at tatayan. O, ang translation sa Hebrew, El Shaddai. Ano ang ibig sabihin ng Hebrew? Hebrew word, Shaddai. The breasted one. Nanay mo, dalawa lang. Si Lord, naku, paikot. Puro yan. May laman ng maraming gatas. Paikot, kahit saan ka tumama. Solve ka. The breasted one. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Kita mo? Kahit sa gitnang matinding gera, attorney, mapupunan ninyo. Habang banat ng banat yung mga kaaway ng Israel. Yung mga super weapons nalulusaw. Paano yan? Sabi ng mga political analyst, paano to? Paano natin gigirahin ito? Yung nagbabantay sa'yo, hindi rin natutulog. Tinitingnan ka ng mabuti. Sino makagagawa niyan? Sige nga, ate. Jesus. Walang iba. Kung hindi si Lord, siyempre. Yun ang ipinapakilala sa atin. Na talagang 24 hours a day, tutok tayo sa Kanya. Lahat ng pwede mong hilingin, nasa Kanya. Siya ang tunay na kaibigan, hindi ka pagtataksilan. Faithful siya lagi. At lahat ng kakailanganin mo sa pag-akay mo, ibibigay. Palakpak ng malakas sa ating Diyos na buhay. Pamasahe, sasakyan, pangmerienda, etc. Kaya sabihin mo, Lord, promise mo ha. Hindi ako nagsabi, Lord. Maliit lang ang elementary school. 2,000 plus. Noon nga, pinupuno natin ang Araneta Coliseum, yan pa, atin-atin lang ito. Wake up, the best is yet to come. Amen. Look, up to Jesus. Lift up your eyes unto the Lord. Kaya pinapractice tayo mga kapatid para pag yung assignment mo ay nariyan na, gagampanan mo ng mabuti at alam ng Diyos na lahat ay kayang-kaya nating pagtagumpayan dahil tayo ay pinalalakas ng ating Panginoon. I can do all things. Sigaw natin, I can do all things through Christ who strengthens me. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Biro mo yan, no? Ayan, ayos na. Magsitayo na tayo, mga kapatid. Taas ang mga kamay.
na may katagumpayan at tayo ay patuloy na manampalataya at manalig sa Kanya. Kanino pa ba tayo aasa? Kanino pa ba tayo titingala ng mabuti kung hindi sa mga pangako ng ating Panginoon Diyos? Lakasan natin. Mapagmahal na Ama, sa ngalan ni Jesus, sa umagang ito, alam ko, Lord, pinalalakas mo ako, binibigyan mo ako ng pag-asa upang matupad ang assignment na ipinagkatiwala mo sa akin habang ako'y nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Thank you, Lord. Bibigyan mo ako ng lakas, ng kaliwanagan upang makita ko ang katotohanan, that I may see your glory from glory to glory, from victory to victory. Thank you, Lord. Ikaw ay hindi sinungaling, sapagkat pag sinabi mo, tinutotohanan mo. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagpapahayag nating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat kahilingan, mga kapatid, ang sagot po natin ay, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay, kaming iyong mga mananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Itulot mo na ang lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan ay kumapit sa pangako mong muling pagkabuhay upang ang kanilang paglingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papalapit sa mga mahal na araw na aming pag-alala sa misteryo Pascual ng iyong anak. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, Ikaw ang Itinataas din namin ngayon sa iyo, mga kapatid naming mga naghihikos, mga indigenous people, at iba pang menorya sa aming lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagkalooban mo ng muling pagkabuhay ang mga mahal naming yumao sa iyong itinakdang panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin.
ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga naitaas na mga kahilingan. Sama namin kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating handog ang ating pag-aalay. Halina't magbigay sa ating Panginoon. Halina't magbigay sa ating Panginoon. Halina't magbigay sa ating Panginoon. O magbigay, o magbigay, o halina't mag-alay sa ating Panginoon. Halina't mag-alay sa ating Panginoon. Halina't mag-alay sa ating Panginoon. O mag-alay, o mag-alay, o mag-alay. Ibigay na ang handog sa ating Panginoon. Ibigay na ang ikapul sa ating Panginoon. Magbigay ka at bibigyan ka ng ating Panginoon. Pagpapalay, siksik, liglig, umaapaw. Pagpapalay, siksik, liglig, umaapaw. Pagpapalay, siksik, liglig, umaapaw. Pray, brothers and sisters, that this our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Let us pray. Hear us, Almighty God, having instilled in your servants the teaching of the Christian faith. Graciously purify them by the working of this sacrifice through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Father, all-powerful, never-living God, we will always and everywhere to give you thanks. You sent your beloved Son, Jesus, to be a Redeemer. For as a true man, he wept for Lazarus, his friend, and as eternal God raised him from the tomb, just as taking pity on the human race. He leads us by the sacred mysteries. And so with all our voices go together, we now, with exultant praise, we acclaim. Santo, 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 Panginoong Diyos, pumupuno langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Santo, 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 Panginoong Diyos, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Hosana. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ.
At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, gave you thanks, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." Sambahin ka, Kristo Jesus, dakila ka, O Panginoon. sambahin ka, Kristo Jesus. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant. It shall be shed for you and for all men, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me." Sambahin ka, Kristo Jesus, dakila ka, O Panginoon. sambahin ka, Kristo Jesus. Let us proclaim the mystery of our faith. Sa kanyang kamatayan, binawi aking kasalanan, binigyan niya ng pag-asa sa kanyang muling pagkabuhay. Siya ay babalik upang tayo'y tipunin, magkasama niya magpakailanman. Sa kanyang kamatayan, binawi aking kasalanan, binigyan niya ng pag-asa sa kanyang muling pagkabuhay. Ay babalik, magkasama niya kailanman. Ay babalik, Babalik, magkasama niya kailanman. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Pope Leo and our Bishop Roberto and all the clergy. Remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, you may merit to be co-heirs to eternal life. Praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. For through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen. Bilang magkakapatid na may isang mapagmahal, pagpatawad na Ama, masiglang awitin natin ang itinuro sa atin ng Panginoon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya Mo kami sama. Nagmumula at no lang wala Deliver us, Lord, from every evil and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin. Protect us from all anxiety. As we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, the glory are yours now. And for Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you peace. Shalom, shalom sa inyong lahat. Ng mga kasalanan libutan. Wag kang kami Dios de tolis peccatamus non nobis pacem nobis pacem This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to his table. Lord, I'm not worthy that you should enter. Say the word. The body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen.
malakas na palakpak po para sa ating Panginoon sa katagumpayan po ng ating banal na gawain sa umagang ito. Patuloy po, inaanyayahan po namin kayo sa ating pong mga announcements. Siyempre po, wag po nating kakaligtaan ang usual na gawain po ng ating ministry. Every Sunday po, ayan po, nag-start po tayo ng 9 o'clock in the morning. Tayo po nagkakaroon ng praise and worship at susundan po yan ng preaching at ng ating Eucharistic celebration ng alas 10. Ayan po ay live po via Facebook Live, kaya po pwede natin pong i-share ang ating gawain sa ating mga kapamilya na nasa probinsya, nasa ibang bansa, para po maabot din po sila ng salita ng Diyos. At syempre po, every Thursday, 7 o'clock hanggang 8:30 in the evening, tayo po ay nagkakaroon ng Encountering Jesus, the Genuine Shalom, ang ating live podcast. Yan po ay live din po, kasama sila Father Archie, Sister Ness, and the rest of our preachers po. Yan po, magpalakasan po tayo ng pananampalataya ng ating Panginoon. At syempre po, every Saturday, ang ating corporate prayer, yan po ay sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Ayan po. At announcement po sa darating na Sunday. Sa darating pong Sunday, ito po ay, ano po? Palm Sunday. Palm Sunday, palaspas. Kaya po, ang lahat po ng ating mga kapatid ay inaayahan na magdala po ng sari-sarili po nating mga palaspas. Yan po, bawal pong pumitas. Joke lang po. Yan po, magdala po tayo ng sari-sarili po nating palaspas dahil po sa Sunday ay Palm Sunday po. Siyempre po, sino pong excited na sa darating na Lenten Retreat? Sumigaw ng praise the Lord! At pumalakpak sa ating Panginoon! Yan, alam ko po na we are all excited sa darating po na Shalom 3-day Lenten Retreat, ang ating annual na gawain. Ito po ay talagang lifestyle na ng mga taga-Shalom sa darating po na April 2, April 3 at April 5. Yan po. Ang April 2 at April 5, ang April 2 at April 3 po ay gaganapin sa Juan Cainta Auditorium. Ayan po ay sa loob ng Cainta Elementary School. Kaya po sa mga magko-commute, madali lamang po makapunta sa Juan Cainta Auditorium mula sa Santa Lucia. Sasakay lamang po tayo ng jeep na may parola at sabihin po natin ay baba po tayo sa Cainta Elementary School. At sa may mga kotse naman po, isang click lamang sa inyong mga Waze, sa inyong mga Google Maps, ay ayan na, lalabas na ang Juan Cainta Auditorium. Ready na po ba inyong mga akay? Amen! Dahil ready na po kayo, ready na rin ang ating mga akay, ang ating mga sasakyan, ay makita-kita po tayo mga kapatid. Inaayayahan po namin kayo, lahat ng nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live, sa darating na April 2 and 3, magkita-kita po tayo sa Juan Cainta Auditorium at pagnilay-nilayan po natin the finished work of Jesus. Kaya po, maraming salamat. Alam ko na we are all excited na dahil nakaredy na ang lahat ng ating mga akay, ang ating mga, lalo na ating bulsa, dahil the Lord will provide everything. Amen po ba? Amen. At sa darating po na April 5, yan po ay ang Easter Sunday. Dito naman po yan gaganapin sa Shalom Antipolo Prayer Mountain. Kaya po magkita-kita po tayo sa April 2, April 3, at April 5. I-mark nyo na po yan mga kapatid. Dahil talagang may gagawin ang ating Panginoon. Kung naghimala siya noon, alam kong maghihimala siya ngayon dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya po palakpakan po natin ang ating Panginoon dahil tunay na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tayo po ay magsitayo na. Inaanyayahan po namin ang ating offeror ngayong umaga. Ang lahat po ng nagdiriwang ng kaarawan sa buwan ng Marso, kanilang wedding anniversary, kanilang birthdays,
Dito po tayo sa harap at ipagpe-pray po tayo ni Father Archie. Sige rin po ang ating offeror ngayong linggo. Praise God. Salamat sa Diyos. Amen. Ayan. Yung mga kasama ng Hoven siblings, Sister Ness, andyan si Lolito. Dito. Halika kayo. Pag-pray natin yung kahapon. Si Makmak. Halika kayo. Halika kayo, Makmak. At yes, of course. So, ayan. Praise God. Okay. Lord, we praise and we thank you sa napakagandang araw na ito, Panginoon, na patuloy kaming pinagpapala sa kapangyarihan mo as we get ready, Lord God, for the, wag na po yan, dyan lang. As we get ready for the Holy Week, we thank you, we praise you, Father God, for your abundant grace, O Lord, sa aming mga buhay na patuloy naming itinataas sa iyo. Yesterday, as we celebrated Hoven siblings, Lord, sa Pililia, Panginoon, with all the brothers and sisters, hallelujah, mga kapatiran natin na galing sa Toronto, Canada, sa USA, Lord, continue to bless the entire Hoven siblings, Panginoon. Salamat, sila Ramil, narito, si Lolito, lahat kami, Panginoon, na nagpapasalamat sa iyong kapangyarihan, Panginoon, si attorney, Lord God, continue to bless him, long and satisfied life, O Lord God. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa araw na ito, puno ng katagumpayan at puno ng pagpapalang galing sa iyo, O Diyos, na may kapangyarihan, Panginoon, as we get ready, Lord God, for the up and coming Holy Week, Lord. Salamat, O Diyos, sa buhay ni entire family of Sister Mayet, Lord God, si Makmak, Panginoon, ng buong pamilya, Lord, hallelujah, Sister Lourdes, Paul, at lahat ng mga patuloy na ginagamit mo po, Lord God, sa iyong ubasan. Thank you, Lord, as we focus our energies, our minds for this up and coming assignment na pinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon. Thank you for your power, thank you for your abundant grace. Tuloy-tuloy ang pagpapalang walang katapusan, at ganun din, Lord God, sila Sister Len, Sister Rita, Lord God, na sila po ay patuloy na gumagawa sa iyong ubasan. Panginoon, continue to bless them mightily, even as we get ready, Lord God, for Hinigaran, for Oriental, Negros Oriental, and Negros Occidental, at lahat ng mga panalangin ito, Panginoon. But most of all, of course, Lord, as we get ready for the Holy Week, continue to bless each and every one of us. The choir, O Lord God, special anointing indeed. Hallelujah. Alam namin, Lord, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Thank you, Father, for this day. We give you praise. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Everybody shout. Amen. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless everyone. And amen. Nagkira ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo.
nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang.